Hi guys! Welcome back to our channel. And today ay on the way tayo sa Abraham Lake. Pero syempre, super haba ng biyahe namin. 3 hours and a half. So, balak namin mag-update muna. Ayan, sa mga nag-aantay ng pilot programs for caregivers. I think ang dami nag-comment ng caregiver doon sa ating video last year. Sabi natin, magpo-provide tayo ng update kung meron na ulit. Yan. And syempre, ito, may sasabihin tayong update pero hindi pa ito talaga yung full announcement. So, if you're interested in this topic, please keep on watching. So, ayan na nga guys, sa mga nag-aantay dyan ng update regarding the pilot program for caregivers, ayan, meron silang in-announce yan recently. Good news, bad news? Good news, yan, paparating na by March 31st, 2025. Ayan, abang-abang na po tayo. Next month na yan. Yan, kapit na and i-prepare nyo na yung documents nyo kung interested kayo dito sa ilalabas na panibagong pilot programs for caregivers ng Canada. And alam ko sobrang dami nag-aantay dahil napakaganda nung ino-offer ng program nito. Ito, 'di ba baby, sinabi natin, PR upon arrival. Maganda dyan eh. Saan ka pa? Lalo na nagkakahigpitan ngayon, 'di ba? Sa pagbibigay ng PR sa mga nandito, even temporary residents dito sa Canada. And then, yet this program offers PR or upon arrival. So, wala ka nang poproblemahin as long as qualified ka or eligible ka under this program. Ay, ayan no, pwede kang ma-issuehan ng PR agad. Ayan, pagkarating mo, paglapag mo, ayan, mapapasa na all na lahat ng mga temporary residents sa inyo. So, note that ito significant shift siya talaga kumpara sa other caregiver programs na inilunsad ng Canada previously. Ayan, ito basahin natin. Since 2014, meron na rin silang mga caregiver programs na inilalabas. So, unang-una, yung live-in caregiver program, pero close na to noong 2014. And then, napalitan siya ng Caring for Children pilot program na natapos din noong 2019. And then, ito naman, Caring for People with High Medical Needs pilot program. Ito, na-close din siya ng 2019. And then, Interim Pathway for Caregivers, 2019 din. So, ang dami nagsara noong 2019. And ito, noong 2024 lang, last year, natapos na ang kanilang Home Child Care Provider Pilot Program and Home Support Worker Pilot Program. So, yun nga, nung natapos last year, itong programs na ito for caregivers, ang dami na nag-aantay kailan ang next. Ayan. So, ito, ngayon pa lang sila magpo-provide ng update. Supposedly, yung last year na nag-announce sila, ay inaantay na yan natin yan nung November pa last year. Kaya lang alam nyo yun, di ba? Kung nanonood kayo ng mga updates, nagkakahigpitan. Kaya feel ko talaga nagkaroon ng delay yan regarding this program. And kumpara sa mga previous yan, mga child care provider programs nila previously, hindi pa PR upon arrival ang ino-offer nila. So you have to work for some months or some years para ma-fulfill yung eligibility mo to apply for permanent residency. Pero ngayon, ayan o, di ba? Ang tinatawag nilang panibagong pilot programs or enhanced caregiver program, ito PR upon arrival na. So, take note guys wala pang final na requirements. So, sa March 31st talaga sila mag-a-announce. Pero, last year, ito na yung pahapyaw nila. So, kung interested kayo sa program na to, pwede nyo nang simulan mag-ayos ng documents, although not final ito. So, ito yung sinabi nila last year. So, unang-una, syempre, yung language score mo.
So, dapat meron kang proficiency equivalent to level 4 ng CLB or Canadian Language Benchmark Scale. So, nasa level 4 dapat. Kung nakakaintindi tayo ng English and kung nakakasalita tayo ng somehow English, hindi kailangan ng perfect. Kayang-kaya yan ng mga Pinoy, ang CLB level 4. And then, you must possess equivalent ng Canadian High School Diploma. So, kaya sinabi ditong Canadian equivalent kasi yung minsan sa Pinas ay hindi equivalent yung high school na natapos natin sa Canadian equivalent. So, dapat, I think, naka-grade 12 ka. Kasi kung nasa old curriculum ka, kukulangin yan yung high school diploma mo. Tama ba? Grade 12? Oo, kasi grade 10 ang equivalent kapag high school tayo sa dati. Kasi 10 years, diba? 6 years ng elementary and then 4 years ng high school. So, kulang yon. So, magkakaroon ng equivalency for Canadian High School Diploma kung natapos mo at least ay grade 12. Yan, pero at least magpapa-evaluate ka pa. Yan, kasi dapat mag-match talaga yung equivalency ng nasa Pinas mong high school diploma sa Canada. And then, pangatlong requirement ay dapat meron kang recent and relevant work experience. So, syempre, hindi lang basta-basta, oy, gusto ko na caregiver, ganyan-ganyan. Pero wala kang experience sa pagiging caregiver. So, makakatulong dito, kunwari, kung naging caregiver ka some other place, yan, kung meron kang enough document to support that, ayan, why not? So, you have to prepare for that. Ayan, qualified dito si Joy. Si Joy ng, Hello Love Again. Ayan, kasi nag-caregiver siya sa Hong Kong. 'Di ba? Kung mag-a-apply siya sa ganitong pathway. Pero, ayan. Nakauwi na si Joy. So, PR na pala si Joy. Anyway. Nurse na siya eh. And then, dapat meron ka ring job offer dito sa Canada. So, kung meron ng ready na employer, ay yan, maganda. May enough documentation ka na maiso-support. So, dapat talaga, i-prepare mo na yan. So, 4 yung language test mo na CLB level 4 dapat. And then, yung high school diploma mo na equivalent din sa Canadian high school diploma. Pangatlo, yung work experience mo. Proof ng, so, you can prove it by presenting your certificate of employment, yung job offer, pay stubs, or kung ano-ano pang documents para ma-prove nga na may relevant work experience ka. And finally, yung job offer, kung meron ka ng ready and willing na mag-support sa'yo na employer dito sa Canada. So, yun guys, yung requirements na binanggit nila last year, which can still change sa ilalabas nilang announcement by March 31st. So, hindi pa final yon. So, sinasabi natin yan based sa in-announce last year. And since pilot program to, alam nyo naman, ang daming pwede pang mai-add, mabago sa announcements. Ayan, kaya talaga dito sa Canada, dapat ready tayo sa mga bago nilang policies. Pero sa mga, diba, sa mga magiging qualified and eligible dito sa program na to, ayan, sana all na lang. Ayan, sana all dahil kayo ay PR upon arrival na. And I think yung allocation nito, malaki-laki rin na marami-rami din yung mabe-benefit na individuals. Kasi sabi nila sa 2025 to 2027 immigration level plans ng IRCC, ang target talaga nila ay nasa 10,920 new immigrant admissions under Federal Economic Pilots category. Pero hindi yun lahat para sa caregiver program. Pero pagsasalu-saluhan yan ng Agri-Food Pilot Program, Community Immigration Pilots Program, and Economic Mobility Pathways Pilot. So para sa final number kung ilan talaga ang pwedeng magranta nito ay abangan natin sa March 31st. And yun nga lang dati kasi nung nagkaroon ng announcement nga about this upcoming program, sabi nila ay parang lugi yung mga previous na caregivers under sa different program kasi sila ay hindi pa PR upon arrival, may kailangan pang ikumpleto whether 1 year, 2 years. So I'm not sure talaga sa mga qualifications or eligibility requirements sa previous caregiver programs, pero yun nga,
sabi nila parang naiwan sila dahil kumpara sa bago, hindi sila PR. So I hope maiayos din yung kanila at hindi sila maiwan nga. Syempre parang nalugi sila, 'di ba? Parang iisipin nila sana sa bagong program na lang pala ako na join, mas beneficial and mas madaling permanent resident. May tanong ako, paano yung mga nandito kaya? Paano sila, pwede ba sila mag-apply? I think pwede as long as qualified ka. So pwede na rin ako, gusto mo si LB4 and Pwede then ka? high school equivalent and then yun nga lang, wala akong relevant experience and then dapat may full-time job offer tayo. I think meron yung mga nandito kasamahan natin, yung mga nandito sa Canada, meron yan kasi may mga nagtatanong din. So kung meron na kayong nahanap na job offer, may employer na willing sa inyo i-hire, di ba? Why not? Para mag-qualify din kayo under this program. As long as legitimate ha. So, syempre ayaw naman ng mga tao na maabuso na naman itong sistema na to. So, dapat legitimate yung related experience nyo, nagtrabaho talaga kayo ng somehow caregiving sa mga people na nangangailangan ng kalinga, whether old pa yan or bata. So, you can prove it with your documents. And yun, di ba? Kasi magandang rin to, pathway. Hindi ka na mahihirapan mag-isip, hindi ka na mahihirapan, for example, lumipat ng province, mag-aral ng French, or kung ano-ano pa para ma-boost yung scores mo. Yan, di ba? So, I think magandang i-consider ito. Yan, sa feel nila qualified or eligible sila under this pathway. Tagal din, halos ilang buwan din, bago nila Oo, finalize yung totoo, ang dami nag-aabang dito, 'di ba? Sabi ko, guys, comment kayo kung gusto niyo ng update for caregiver. So, ayan nga, sobrang tumagal na, umabot na ng February bago sila magsabi. And hindi pa announcement talaga yung sasabihin nila na i-announce na daw nila by March 31st. Pero So, kailan nga yan, baby, na-announce? Yung na-vlog natin. oo, I think mga mid yun ng last year. And nasabi nila, by November mag-a-announce sila, which is hindi nangyari. Dahil ang mga nangyari ay sobrang daming changes ng immigration policies. Alam ko, tatandaan ko summer ngayon kasi nag-vlog tayo dun sa labas ng bahay. Oo. So, medyo mainit-init pa yun. Oo. And then yun, at least naman, upcoming na, at least yung ibang interesado ay nabigyan ng enough time para yan makagather ng documents. Makapag-ready. Ayan, tama. Pero, syempre, abang pa rin kayo. Although, na-i-prepare nyo na yung documents based sa dating announcement, check nyo pa rin ha, by March 31st, kung yun pa rin ang hinahanap nila. Kasi pwede nilang mabago yon. And yun nga, na-note namin, pilot program pa rin to. Hindi siya yung permanent program. So guys, kung may katanungan kayo about this program or for example, tatanong nyo, yung ganitong background ko ba qualified? Ayan, honestly, we cannot answer for sure. So, kailangan natin mag-antay ng update sa March 31st kung qualified ba yung work experience nyo previously sa hinihinging requirements nitong program na to. And pwede rin kayo mag-seek ng consultation sa mga kilala nyo and trusted na immigration consultants and immigration lawyers para properly guided kayo when you apply under this program. I think, oo. Yeah. Siguro, baby, lagay mo na rin yung website kung saan nila makikita yung announcement, oo. At least makita nila kung ano yung mga kailangan dapat gawin. Yes, para makapag-prepare kayo. Oo. Pero yun nga, syempre, uulitin ko, pasensya na. Kasi kailangan ko lang din ulit-ulitin na yung binanggit nating 4 na requirements, yun yung based sa last year na in-announce nila. So, pwede pa rin yan magbago dahil mag-a-announce daw ulit sila by March 31st, 2025. So, magandang news yan, ha? Magandang balita yan kung feel nyo qualified Standard as PR agad, no? Yan, sana all. Sana Yan, all. oo. Samantalang, totoo lang guys, ang hirap magkaroon ng PR dito sa or Canada, especially pathway. sa mga ganitong nangyayari dito. Oo, mag-iisip ka lumipat, mag-iisip ka mag-aral ulit. Oo. Ang dami na naming mga chats na nag-worry. Yeah, Ayun, may isi-share namin Oo, sa meron inyo nga pala next kami, time. Oo. Share na kababayan din natin. Nandito na sila sa Canada noon. So, nag-message siya sa amin. Sinabi niya naman na kung gusto daw namin i-vlog, okay lang ba sa mag-lockdown namin. Ayan. Pero soon yun. Yan, later isi-share din namin sa inyo. So, ang dami na guys, medyo, hindi lang medyo, no? Ang daming nai-stress
not temporary residents na nandito na sa Canada, nagpapanik regarding the status, and syempre nagdaan din tayo dyan and nagdadaan pa kasalukuyan sa mga problema sa immigration. So, yan, sabay-sabay nating harapin, and kung ano man ang mangyari sa atin ay, ayan, ipagpasa Diyos na lang natin. Basta, kung ano man ang mangyari within the last years ng ating permit ay, yun na, siguro ang will ni Lord. So, malaman natin and i-update namin kayo soonest. Ayan. Basta ready na tayong i-share ang mga pangyayari. Ready na tayong umuwi. Yes. So I think hanggang dito na lang muna guys. Ayan, good luck sa mga mag-a-apply under the Caregiver Program na i-release by March 31st, 2025. Basta guys, more research, no? Basta yung website nilalagay na Emma, tingnan nyo doon. Yung mga balita. Oo. Yes. Alright. So yeah, we'll see you again on the next one. Peace!